Ang insidenteng kinasangkutan ni Ruel Carino at Vic Soto sa segment na Bulagaan ay naging usap-usapan matapos mapansin ng ilang manonood ang eksenang sinabuyan ni Bossing ng icing cake sa mukha si Ruel. Para sa mga regular na sumusubaybay sa Eat Bulaga, ang ganitong klaseng eksena ay hindi na bago. Bahagi na ng mahabang tradisyon ng programa ang physical comedy, pang-aasar, pagpapatawa, at mga kalokohang nangyayari sa loob ng studio. Pero sa pagkakataong ito, may ilang fans na hindi natuwa sa nangyari. Mahalagang paghiwalayin ang dalawang bagay, ang mismong eksena na napapanood sa programa at ang interpretasyon ng mga manonood tungkol dito. Sa mga available na online references, makikitang aktibong bahagi si Ruel Carino ng Eat Bulaga at ng mga segment nito, kabilang ang Bulagaan at iba pang programa-related appearances. Gayunpaman, walang nakitang maaasahang ulat na nagkukumpirma ng eksaktong detalye ng insidente bilang isang hiwalay na balita. Kaya hindi dapat ituring na napatunayang katotohanan ang anumang paratang na sinadya ni Vic Soto na saktan o ipahiya si Ruel. Ang malinaw ay naging bahagi si Ruel ang bagong yugto ng kanyang career sa Eat Bulaga. Nakilala siya ng maraming viewers bilang isa sa mga performer ng The Clones at bilang mahusay na gumagaya sa boses ni Matt Monro. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang siya naging performer na umaawit sa programa. Naging bahagi rin siya ng mga comedy at variety segments, kung saan kinakailangan niyang makisabay sa mabilisang biruan at improvisation ng mga veteranong host. Dito nagiging mahalaga ang konteksto ng Bulagaan. Ang Bulagaan ay isang segment na mabilisang pagpapatawa. May mga tanong, maling sagot, kantahan, pang-aasar, reaksyon, at mga consequence na bahagi ng entertainment. Sa ganitong format, may mga pagkakataong ang isang contestant o host ay napapahiya ng kaunti bilang bahagi ng joke. May mga eksenang may props, pagkain, tubig, harina, cream, o iba pang bagay na ginagamit upang palakasin ang comedy. Sa paningin ng production, maaaring isang simpleng comedy gag lamang ang icing cake. Pero sa paningin ng isang fan na nakakita sa paboritong performer na nabuhusan o nasabuyan ng cake, ibang kwento ang maaaring mabuo. At doon nagsimula ang reaksyon. May mga fans na maaaring nakaramdam na parang sobra ang ginawa kay Ruel. Hindi dahil hindi nila naiintindihan ang konsepto ng comedy, kundi dahil may emotional attachment na sila sa performer. Kapag matagal mo nang sinusubaybayan ang isang artist, iba ang iyong reaksyon kapag siya naman ang nasa receiving end ng isang joke. Para sa isang ordinaryong viewer, maaaring nakakatawa lamang ang eksena. Para sa isang loyal supporter ni Ruel, maaaring ang unang tanong ay, kailangan ba talagang gawin iyon? Ito ang dahilan kung bakit mabilis lumalaki ang isang simpleng studio gag kapag napunta na sa social media. Isang eksena lamang sa loob ng programa ang maaaring mapanood ng milyon-milyong tao sa iba't ibang konteksto. Kapag pinutol ang ilang segundo mula sa buong segment, maaaring mawala ang setup bago nangyari ang gag. Maaaring hindi na makita ng viewer kung ano ang sinabi bago iyon, kung may agreement ba sa game, kung bahagi ba talaga iyon ng consequence, o kung ano ang naging reaksyon ng taong mismong involved. Sa internet, kadalasan ang unang napapansin ay ang pinakadramatikong bahagi. Sa kasong ito, ang icing. At pagkatapos, ang reaksyon ni Ruel. At pagkatapos, ang reaksyon ng fans. Mahalagang tandaan na si Ruel Carino ay hindi isang random na guest lamang sa programa. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang performer ay unti-unting nabuo sa harap ng television audience. Ang kanyang pagganap bilang Matt Monro clone ang nagbigay sa kanya ng visibility, ngunit ang pagiging bahagi niya ng Eat Bulaga ang naglagay sa kanya sa mas malawak na mundo ng variety entertainment. Sa 2026, patuloy siyang nakikitang kasama sa iba't ibang Eat Bulaga appearances at segments. Sa mga online records ng programa, kasama ang pangalan niya sa Bulagaan University groupings at iba pang program appearances. Ibig sabihin, hindi na lamang siya kilala dahil sa isang singing performance, may karakter na siyang nabubuo sa programa, may sariling supporters na siya. May mga taong sumusubaybay sa kanyang performances, may mga taong humahanga sa kanyang boses, at may mga taong nakikita siyang parang isa sa mga mas batang talento na unti-unting nakakahanap ng sariling pwesto sa isang programang may napakahabang kasaysayan. Kaya nang makita ng fans ang eksenang may icing cake, hindi lahat ay tumawa. May ilan na nagtanong kung bakit kailangang si Ruel ang mapaglaruan. May ilan na nagtanong kung bahagi ba talaga iyon ng konsepto.
May ilan naman na mas emosyonal ang naging reaksyon at agad na pinuna si Vic Soto. Ngunit bago natin husgahan ang isang tao, kailangang tingnan ang buong konteksto. Si Vic Soto ay isa sa mga veteranong personalidad ng Eat Bulaga at matagal ng bahagi ng estilo ng comedy ng programa. Ang kanyang on-screen persona ay nakasanayan ng may kasamang pang-aasar, physical comedy, at spontaneous interactions kasama ang ibang hosts at performers. Sa loob ng dekada ng Philippine television, naging normal ang ganitong uri ng comedy. Pero nagbago ang audience, nagbago ang social media, nagbago ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa physical comedy. Ang isang joke na dating itinuturing na harmless ay maaari ng pag-usapan ng seryoso kapag nakita sa isang short clip. At ito ang malaking dahilan kung bakit naging issue ang simpleng icing gag. Hindi naman kinakailangang nangangahulugan na may malalim na away sa pagitan ni Vic at Ruel. Wala ring sapat na ebidensyang nagpapakitang may personal na alitan ang dalawa dahil lamang sa eksenang iyon. Sa katunayan, ang kanilang mga appearances sa programa ay nagpapakitang bahagi si Ruel ng ensemble ng Eat Bulaga. Sa iba't ibang episodes, makikitang kasama niya ang mga veteranong host at performer sa comedy, singing, at group activities. Kaya kailangang maging maingat sa paggamit ng salitang nagagalit o nag-away. Mas tamang sabihin na may fans na nagpahayag ng galit o pagkadismaya. Iba iyon sa pagsasabing nagkaroon talaga ng away sina Vic at Ruel. Magkaiba rin ang criticism sa personal conflict. Sa kaso ni Ruel, mas malakas ang emotional response ng supporters dahil sa imahe niya bilang isang singer at performer. Marami ang nakakilala sa kanya bilang isang taong seryoso sa kanyang craft. Sa mga online reactions sa content tungkol sa kanyang Matt Monroe performances, makikita ang matinding paghanga ng viewers sa kanyang boses at personalidad. May mga commenters na naglalarawan sa kanya bilang gifted singer at performer at nagpapahayag ng suporta sa kanyang mga performances. Kapag ganoon nakalaki ang emotional investment ng audience sa isang performer, natural na mas sensitibo sila kapag nakikita itong nasa isang sitwasyong sa tingin nila ay nakakahiyang pagtrato. Pero may isa pang mahalagang punto. Si Ruel mismo ay isang performer. At bilang performer, alam niyang bahagi ng variety television ang improvisation. Hindi natin dapat sabihin kung ano ang naramdaman niya kung hindi niya mismo iyon sinabi. Hindi natin dapat sabihin na nasaktan siya. Hindi rin natin dapat sabihin na galit siya. At lalong hindi natin dapat sabihin na may personal siyang sama ng loob kay Vic kung walang direktang pahayag mula sa kanya. Ang tanging responsable nating gawin ay pag-usapan ang nakitang eksena at ang naging reaksyon ng publiko nang hindi nag-iimbento ng impormasyon. Ang icing sa mukha ni Ruel ay maaaring ilang segundo lamang sa isang mahabang programa. Pero ang reaksyon ng audience ay nagpapakita ng isang bagay na mas malalim. May nagmamalasakit sa kanya, may mga taong sumusubaybay sa kanyang journey, may mga taong handang magsalita kapag sa tingin nila ay may hindi tama. Ang hamon ay gawing constructive ang pagmamalasakit na iyon. Hindi galit ang kailangang mangibabaw, hindi insulto, hindi haka-haka, kundi suporta, fairness at pag-unawa. At para sa isang performer tulad ni Ruel Carino, marahil iyon ang pinakamahalagang bagay na maaari niyang makuha mula sa kanyang fans.